Sabi nga nila, ang punong mabunga ay siyang pinupukol. No, kaya po tayo ay naging biktima ho ng isang talaga naman malupit na black propaganda. Hindi ko po hinihiling sa inyo na ako po ay inyong kampihan, panigan o konsintihin. Ang hihilingin ko lang po sa inyo, gamitan niyo po ako ng patas na timbangan. Kung ang isang biro po ay mabigat sa inyong ginagamit na timbangan, sana ho, bigyan nyo rin ng kaukulang bigat ang mga pangako sa atin noong 2019 na bibigyan na po tayo ng maayos na ospital na hanggang sa ngayon, matuling lumipas ang 6 na taon, bilyong pondo po ang dumaan sa ating gaban ng bayan, wala pa rin po ang ating pong pinapangarap para sa mga taga-Pasig. Yan po ang dahilan kung bakit po tayo po ay pinukulan ng isang black propaganda. Bakit? Hindi ko nila yan kayang sagutin. At sa kanilang pong pagsagot, actually kagabi po, nasa Rosario po kami, naawa rin naman po ako sa mga kababayan natin sa Barangay Rosario na bukod doon sa ospital ay umaasa na matuloy ang Rosario Sports Complex. Alam niyo po ba na ang sinabi sa post mismo ng aming pong katunggali na good news daw dahil yun daw pong lupa pribado na kung saan daw ay tinatayo ang Rosario Sports Complex ay binili na po nila. Eh kaya naman po palang bilhin. Eh bakit po naghintay pa ng 5 taon? Di po ba? Ano nga ho kasabihan natin mga Pilipino? Kapag ka gusto, may paraan. Kapag ka may dahilan. Eh pwede naman ho pala. Di ho ba? Sana hindi nyo na ho inintay kung kailan campaign period at saka ho nyo binili yung lupa. Di po ba? Pero meron ho silang problema dyan. Di ko alam kung naisip ho nila to. Pagdating po sa 45 days before the election, ang tawag ho dyan ay campaign period. Yang 45 days na yan, may mga patakaran po ang COMELEC na isa na po dyan, ipinagbabawal. Bukod ho sa vote buying po ho, di ba? Illegal po yan. Bukod ho dyan, pinagbabawal po ng COMELEC ang paglalabas o paggamit ng public funds for public works sa panahon ng campaign period. Bakit ho? Dahil kung kapayagan po yan, indirectly pwede pong makomit ng mga nakaupo ang vote buying. Kaya ho yan ipinagbabawal at dyan po ang kanilang ipinost. So yung pong biro, gusto kong sagutin, hindi po yan, bagamat may mga na-offend, opo, ay naamin po natin at nag-public apology na po tayo, pero hindi po yan ground para po ang isang kandidato ay may disqualifika. Pero ito pong kanilang pinost na sila ay gumasta ng pera ng ating lungsod para bumili ng lupa para sa isang public works. Yan po ay malinaw na paglabag sa ating pong Omnibus Election Code at pwede pong maging ground for disqualification. At ngayon po, pinag-aaralan na po ng legal team kung ano po ang tamang hakbang para po mailaban natin ang karapatan ng mga Pasigueño sa isang malinis at tapat na eleksyon. Maaari po tayo po ay nakapagsabi ng isang biro na hindi nagustuhan ng ilan sa atin, pero lahat po ng aking pong winiwika dito po sa itong lado, maliban po sa biro, ay pawang katotohanan. At hanggang ngayon po, uulitin ko, para sa kapakinabangan, hindi po ng mga kandidatong magaya namin, kundi ng mga botante na sa Mayo at 12, ay sama-sama tayo pupunta sa ating mga presinto. Sana po, pakinggan ang panawagan, hindi lang ho ng aming grupo, kundi maraming mga kapwa natin Pasigueño na humihiling na magkaroon ng isang public debate or forum para pag-usapan ang mga issue dito sa ating mahal na lungsod ng Pasig. Makinig po kayo sa taong bayan. Bigyan po natin sila ng tamang impormasyon. Huwag po natin silang iligaw. Hindi po sapat ang post sa Facebook para talakayin ang mga issue na yan. Kailangan po harapan nating pag-usapan ang mga problema natin dito sa Pasig. So muli po, ito po ang inyong kakamping. Ako may Ayencia. Mahal ko po kayo at mahal ko po ang ating lungsod ng Pasig. At hihilingin ko po ulit sa inyo,
Sabi nga ho ng kaibigan kong konsyal na nasa likuran, hindi na nga importante ngayon ang plataforma. No? Dahil yung mga botante sa ganitong panahon, may mga naisip na yan na listahan na iboto. Pero kung pangmarapatin po nyo, kung maaari po, kung tutulungan nyo po ang isang attorney ayansiya, tulungan nyo na po ang buong Team Kayadis para mayatid namin ng buong buo ang serbisyong aming binitawan dito sa entablado. Muli po, isang magandang gabi sa ating lahat at mahal ko po kayo at mabuhay ang mga tunay na mga anak ng Pasig at mga tunay na nagmamahal sa mga Pasigenyo. Maraming salamat po. Muli, Barangay Kapitolyo, ang ating Congressman, Attorney Alan Sia.